Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ano kaya ang mangyayari kung atakihin ang isang bansa na may puwersang nuklear? Yan ang ginawa ng Iran sa kanilang pag-atake sa Pakistan na isa sa ilang mga bansa na nagtataglay ng nuclear power. Inatake ng Iran ang Pakistan noong nakaraang Martes at matapos lamang ang mahigit 24 oras ay gumanti na din ang Pakistan. Gumamit sila ng mga killer drones, rockets at munitions at tinawag pa nila ang kanilang operasyon na Marg-Bar Sarchamar o Death to Guerrilla Fighters. Ang naging target ng Pakistan, ang Saravan na matatagpuan malapit lamang sa border ng dalawang bansa. Una nang sinabi ng Iran na hindi nila intensyon na makadamay ng mga sibilyan at ang tanging nais lamang nilang targetin ay ang mga rebeldeng nagkukuta sa lugar. Subalit dahil sa dalawang mga bata ang napaulat na namatay at hindi bababa sa 3 ang sugatan sa ginawang pag-atake ng Iran sa Pakistan, hindi ito pinalampas ng Pakistan at agad na gumanti. Ang Pakistan na madalas din na nasasangkot sa mga kaguluhan at rebelyon taon-taon. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na dapat umanong katakutan ng Pakistan. Ang mga sundalo kasi nito ay handang pumatay sa mga pinakamarahas na paraan kahit na buhay pa nila ang kapalit. Pero ano nga bang meron sa Pakistan at bakit dapat itong katakutan ng mundo? India, Israel at North Korea. Ang nuclear power ng Pakistan ay nagsimula pa noong 1950s kung saan kasalukuyan noon ang tensyon sa pagitan nila at ng bansang India. Mas dinidevelop ng Pakistan ang kanilang nuclear capability na hindi na lamang nila maaaring gawing panangga kundi maaari din nila itong isabak kung magkaroon man ng nuclear war. Napapagitnaan ng mga bansang Iran, China, India at Afghanistan. Sa kanilang lokasyon ay madalas na masangkot ang Pakistan sa mga issue na may kinalaman sa seguridad at kaligtasan ng kanilang bansa. Isa ang Pakistan pagdating sa pagkakaroon ng malakas na nuclear power. Patuloy nila itong pinapaganda at pinapalakas upang makasabay sa ibang mga bansa at hindi mapag-iwanan. Hindi malilimutan ang sinabi noon ng dating Pangulo ng Pakistan na si President Zulfikar Ali Bhutto noong taong 1965. Ayon sa kanya, if India builds the bomb, we will eat grass or leaves, even go hungry, but we will get one of our own. Nangangahulugan nito na hindi sila padadaig sa India at gagawa sila ng paraan upang matapatan ang bansang ito. Kaya naman mula pa noon, ang India at Pakistan ay kilalang hindi magkasundong bansa kahit na magkatabi lamang ito at patuloy silang nagpapalakasan ng kanilang mga armas at kagamitan. Mas pinagtuon ng pansin pa ng Pakistan ang kanilang nuclear program noong taong 1971 kung saan tinalo sila ng India sa isang sagupaan. Noong ding panahon na iyon ay humiwalay ang bandang silangan ng Pakistan at naging parte na ng Bangladesh ayon sa mga eksperto dahil sa pagkawala ng ilang mga bahagi ng teritoryo ng Pakistan at pagkatalo nila sa India ang mas nag-udyok sa kanila na palakasin ang kanilang puwersang nuklear. Isinagawa ang pag-testing sa pinakaunang nuclear bomb ng India na pinangalanan pa nilang Smiling Buddha noong taong 1974. At noong panahong iyon ay nagsisimula na din ang Pakistan na mag-ipon ng fuel na kanilang gagamitin sa paggawa ng kanilang nuclear weapon at mas pagandahin pa ang kanilang uranium at plutonium. Napabalita noon na tinulungan ng isang metallurgist ang Pakistan upang masimulan ang pag-enrich sa kanilang mga nuclear weapons noong taong 1975. Nagsimula ang Pakistan noon sa tulong na din ng mga bansa sa Europa at sinubukan ng Pakistan na ilihim ang kanilang ginagawang ito subalit kinalaunan ay nalaman din naman ng publiko. Gayunman ay ipinagpatuloy pa rin nila ito. Nang matapos ang pinakaunang nuclear device ng Pakistan, sinabi ni dating Pakistani President Benazir Bhutto, anak ni Zulfikar Bhutto, na ayon sa kanyang ama, ang nuclear device ay magiging handa sa taong 1977.
Subalit ayon sa isang miyembro ng Pakistan Atomic Energy Commission na natapos ang disenyo noong taong 1978 at nakita ang aktwal na pagsabog nito noong taong 1983. Ayon pa kay Benazir Bhutto, ang kanilang nagawang bomba ay itinago nila at dinisassemble hanggang noong taong 1998. Ang India ay muli na namang nagtesting ng 6 na nuclear bomb sa loob lamang ng 3 araw. Matapos lamang ang 3 linggo, nagsagawa naman ang Pakistan ng kanilang rapid fire testing na kung saan 5 bomba ang kanilang sinubukan sa isang araw lamang at 6 pa sa sumunod na 3 araw. Ang unang device ay may 25 to 30 kilotons, ang pangalawa ay nasa 12 kilotons habang ang iba naman ay nasa sub-kiloton lamang. Laking nuclear arsenal na may 100 hanggang 130 stockpile. Noong taong 2015, sinabi ng Carnegie Endowment for International Peace at ng Stimson Center na ang Pakistan ay tinatayang nakakagawa ng 20 mga device kada taon. Hindi pa kasama dito mga nauna nilang device. Kaya naman, binabantayan din ito ng nasa 10,000 mga sundalo ng Strategic Plans Division. Sa ngayon ay may nuclear triad system ang Pakistan sa kalupaan, himpapawid at karagatan. Minodify ng Pakistan ang American-built F-16A fighters at French-made Mirage fighters upang makapag-deliver ng nuclear weapon sa himpapawid. Habang sa kalupaan naman ay nasa form of missile ang kanilang mga nuclear device, kabilang na dito ang solid-fueled HAT-3, solid-fueled HAT-4 at liquid-fueled HAT-5. Ayon sa CSIS Missile Threat Initiative, ang HAT-6 ang kasalukuyang ginagamit ng Pakistan. Para naman sa kanilang nuclear force sa karagatan, gumagamit sila ng Babur class of cruise missiles. Ang lahat ng mga missiles na ito ay pinapatakbo ng turbofan at turbojet engine. Sa halip na GPS guidance, ang kanilang Babur 2 ay ginamitan nila ng Terrain Contour Matching o TERCOM and Digital Scene Matching at Area Correlation o DSMAC navigation technology. Pero ang may tuturing na pinakamatibay nilang nuclear delivery system ay ang kanilang Babur 3 na isang submarine. Border, maaaring sa mga susunod na araw ay mas lumala pa ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ilan sa mga matataas na opisyal ng Pakistan ang nagsisibalikan na rin mula sa ibang bansa. Kinundina ng Estados Unidos ang ginawang airstrike ng Iran sa Pakistan habang nais naman ng China na mamagitan sa dalawang bansa.